mataahon sa piling mo. Di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa... Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Secretary Delven Lorenzana, Secretary Michael Dino was the Presidential Assistant, General Visaya, Lieutenant General Eduardo Anyo, General Harold Cabreros, galing lang siya sa amin, kaalis lang. Chief Superintendent Jose Lieses Hintelis, Undersecretary Arthur Tabaquero, Undersecretary Cesar Iano. To yung mga tropa at mga kaibigan, can you just give the tikas pahinga? Just relax. I was at your hospital the other night, and I saw several things that government could contribute more to the health and the recuperation of the soldiers. Commit ako ng barrack. It's a barrack thing. It's a parang air chamber high pressure. Yung ginagamit ng mga divers na pagka magkaroon sila ng vents, yung si high pressure, it is good. I hope you would not have to use it yourself. It is good for itong matagal sa field na hindi ma-extract ka agad and magkaroon ng signs of infection, severe, gangrene. Pag umabot ka lang doon and they start the machine on you, you have a better survival of retaining every part of your body. Walang itong extremities. Then you'll have the MRI, a new one. At mayroon pa akong dalawa, gamma ray x-ray na beam lang laser na itatarget lang nila doon mismo sa may doon banda kakailangan and things, because I want you to be well protected, well taken care of, well motivated, and the will to fight. Gusto ko na meron tayong papunta ko rito, I was informed that we lost that maybe, I do not know if it's this Kafgor or, but nevertheless the same. May 3 tayong patay sa Moncayo, Davao del Norte, pati 10 wounded. I don't know if I have to go where they are now, but for sure, yung iba nandyan pa sa siyudad ng Davao. Anyway, I'll be going back there. Gusto ko lang malaman ninyo na at least in my time, lahat ng kailangan ninyo, lahat ng kailangan ninyo na to fight the enemies of the state, to be on the advantage sa equipments. May plano kaming lahat ibigay, but I do not think I have, siguro ayaw ni Secretary, di ba, isabi sa inyo, kanya na lang ninyo, will acquire so many things. At nung si Kerry pumunta dito, nagipag-ariglo kasi sa akin, may halitan kami ng mga Amerikano eh. He left me with the 32 million. Sabi niya, I have the 32 million. Nandyan si Delvin. Sabi niya,
can use it. So, $32 million, hatiin ko yan sa inyo sa police. But we are doing well with the equipment somewhere in Ulo. Ayaw kong mag-ano dito kasi baka not for public use. Meron tayong mga equipments that okay sa gamitin natin doon. Tingin ko yung inyong share, ibili natin ng mga lahat yan para magamit ninyo. And the other things. But let me just say this. I have the clouds are going down. Low na ang ceiling. I have to take off soon. Ano ba yung sabihin ko sa iyo na just in case talagang we'll have terrorism, but that's about prepare for that 2 to 3 years from now. Yung ISIS, pati yung style of, because we have to deal with the Abu Sayyaf one of these days. When we are prepared here, when I think that I have already in my hands the things that they would need to fight a war correctly and accurately, we will have to go there and fight. But before that, kailangan ko yung mga bagay-bagay na to give you an edge. I will not order you to fight na disadvantage. When I feel that in that area, and even the terrain would make it hard for us to win the battle, not the war. We'll always win the war. Gobyerno tayo eh. But if I feel that it would result in a considerable loss, I would just bide my time. Only when we are ready and we shall have acquired the equipments and I will buy it for you, only when I think that we are on the advantage, theoretically, nasa taas tayo, kumbaga sa ano ito, nandoon na tayo sa high ground, with the weapons, with the assets, papasok tayo. We have to end this mindless thing of brutalism and ISIS yan eh. At saka yung ISIS, wala na yung partido, walang ideology. Wala na yan. Basta yan lang gusto patay. Just like sinabi ko kay itong si Season, doon ka sa, nagabula-bula ang bakba. Yung laway niya, lumulusot doon sa screen. Basa yung muka mo. Akala mo naman sino magsalita. Nihingi nga sila makahawak ng isang barangay anywhere. Ambos. Style bandido man. Hindi sila manalo ng eleksyon. Sa Davao, kung hindi sila magsakay sa aking partido, walang manalo doon. So, in Davao na may left ng maraming opisyal. Dahil yun sa akin eh. Ako naman, pinapanalo ko yun. Kasi wala akong problema sa esparo-esparo. May next year, sabi ko, umalis kayo. Pareho lang man tayo rin. Itong mga komunista, akala mo kung magsalita, they are a force to reckon with. When as a matter of fact, I said they could not even occupy a barangay a single day. So kung sila lang rin, but because they are the ones in a position in the mountains, they have the advantage, yung mga ambos-ambos. But hindi man nila tayo maubos. At one day, mayroon tayong equipments. Baski pintik na lang dalhin ninyo, patayan. Bato na lang gamitin nyo sa mga bugiro. Nayabangan kasi ako kaya as if they are really the one in power. But one thing you can be sure of, hindi ko kayo iwanan. Kasi the machines that are there, if bought immediately, ayaw ko ng buwanan. Araw lang ako. May bagong building kayo. Kung nandoon kayo sa AAP, parang gusto mo na rin magpahinga-hinga muna. Magandang parang hotel. Ang ospital ngayon parang hotel.
Tsaka may magsilbi sa inyo maganda mga babae naka-shorts. Para lahat man ang ano ko doon, lahat ang napuntahan ko doon, of course ay nabuta, pero sabi ko, I'll take care of them. Nga pala, dahil I sent them, lahat yung naka-wheelchair, start, because I'll send you to school. Sabi ko, balik kayo sa AB, kasi tuyo, pa-eskwelahin ko kayo lahat. Learn English, voice and diction, tapos improve on your grammar. Ipasok ko kayo sa call centers. Yun talagang medyo awa eh. Sabi ko, hindi kayo pababayaan. Tapos yung isang medyo tinamaan yung mata, sabi ko, huwag kang mag-alaala, Adre. Bigyan kita ng babae araw-araw para hindi ka mahinayang sa utin mo, hindi sa buhay. Kung wala ka na rin gawin, pukpok ko lang pukpok. Kalimutan. But I said, I will not abandon you. You can be sure that you will love. And I'm working on yung edukasyon ng pamilya ninyo, libre na. Nearest school to your residence. Para ang bata hindi na mag-travel. Ano yan? Proposal ko. Tayo lang kayo, mga 200 of this year. Kindergarten to high school. College, scholarship tayo. Yung mga bright. Magsige pala ako bayar, baski bugoy. Maghit-hit pa ng... Yung talagang deserving lang. Pero yung hanggang high school, mag-graduate, college scholarship. If they maintain a certain standard na maka-enroll sila, walang problem. Hindi naman, I'm not asking for 95. Scholar ko yung, kasi may iba bugoy eh. Kagaya ninyo. Nagsundalo na lang, kaya ayaw mag-aral. Gusto, binugoy. Pero di lang talaga gusto yung mag-aral. Need not really be scholarship based on the highest grades. Basta, tama-tama lang maka-enroll. Nearest school para sa mga bata sa high school. Then, sa scholarship, mamili na sila. And, well, of course, yung other benefits na kung sakali malasin tayo. In this life, hindi natin mahingi ngayon ano ang swerte natin. Just develop the keen of survival. Huwag kayong magpauna. At kung matamaan yung hindi pala enemy, ay sabihin lang, Mayor, nagkamali ako. Huwag magkaganin mo gituyo. Kasi may uyab yan, Mayor. Galit ako dyan. Yung teacher doon sa barangay, ginaligawan rin niya. Sundalo, yun eh. Kaya ang mga maestra, magsige mo po, Sir, naalagi sundalo no pong litaw na, ayaw kumpiyansa na sundalo, patay ka diya. Totoo kami, alamin mo muna kung may asawa. Walang, sabi kong kumpiyansa, pati pulis. Kani pulis. Galing mo yan si Johnny Teles doon, no? Pulis? Kada lubong ni mo pulis, duhay asawa? Duha yun ang kapili yung ilak. Sa 5, duha ng iniglubong. Saan man, kay kada patrol, trabaho, magparking anang bar. Kaya galit ako kay anang bar. Ang kinagupahan diha, sa pulis na. Kung may sugar daddy nga tiguang na, yung pulis na gago, hati pa sila sa pera. Chick boy nga pulis. Army, wala masyado. Kaya ang army manggod, di aman ang mga asawa na minaw nga ron. Ang army manggod, bakakon. No, kasi kayo, and even sa yung corruption, kasi malayo kayo sa temptasyon.
I have a problem with the police dyan sa droga. But this will continue. There will be no let up until we have destroyed the apparatus of the drug front. Ang kanilang mga amo nasa China. They operate in a digital map real time. Hulog mo dyan sa Pandakan, kunin mo ang pera doon sa Tondo. Yung kaya sabi na, saan yung big fish? Saan yung boss na bilyonaryo? Mga tarantado, wala yan dito. Ang mga tenyente lang ang nandyan. Ang inuhulog ng mga tenyente, tawag niyang basura. That's about it. Kaya hirap tayo. Now, there are about 600 confirmed addicts. Kaya I have ordered you to provide this space. Kayo kasi yung malalaking rin. Hindi naman malaki, isang kanto lang din. Barbed wire high. They will undergo rehab. Pero 1 year of use of shabu, wala na yan. Because the brain by then should have shrunk. Liliit na. So, luko-luko na talaga yan forever. So, yung matiiwan ng ganon, hindi naman lahat ng panahon kunin ko yung kampo ninyo. Lahat ng hawanak ko ng parang iwahig kulyong, yung leper, ilalayo ko na talaga because they pose a danger to society. And there could be hundreds of them. I have to relocate them on an island. Ilagay mo yan dyan sa mga ganitong gym. Maya-maya, when the fancy strikes him, it's a monkey on your back. Pero may unggoy na nagkaras-karas dyan sa likod mo yung... And when the urge, the need to have a fix, yan, kakaproblema na. So maraming hold up, nakaw, patay, pagbangag, sira ulo, rape, bata, babae, matanda, pati yung nanay, hinahatsa kasi demonyo. So it has really, kaya ako, baski anong sinasabi nilang patay, it will go on until, lahat yan sila belong to the apparatus. Kung wala nang galing sa China, magtawag, wala nang magsalubong doon sa stock, wala nang mag-distribute, then at least we are a little bit free and comfortable. So nauna kayo dito, wala pa raw presidente na nakaabot dito. Ay, sabi ko, bakit si Harold nagpa-assign doon? Marami sigurong magaganda doon kasi sa Davao, marami minsan palaging kausap magaganda doon kay Pastor. Kita mo yung singer ni Pastor? Best friend niya yan si... yung sa program ng yung mga singer na napanood niyo, Stevie, aywan ko lang kung anong nagawa ni Harold dito. Basta doon siguro yan sa magaganda rin. Nasanay eh. Pero kita ko, wala man akong... Hindi na ako magtagal kasi maabutan ako ng low ceiling. Ay, kung mabangga yung helicopter ko, no more kayo. Doon kayo sa babae, bahala kayo dyan. So, I'm happy that you have this fire in your belly to serve the country. Lahat tayo. At I said, nandyan ako for this time. Hindi lang ninyo ako kilala. Pero tanong ninyo yung mga polis. There's never a time na iniwan ko yung polis. Pag magkakaso, lahat. Pag ayaw magparig doon ng kaso, patayin, parang lahat na. Salve dito, salve doon. Because when I became here, I said, if you're a criminal, if you're a drug addict, if you're a bullshit here, get out of my city because I will kill you. And that brought me to the human rights. Wala akong pakialam dyan sa ano. Sabi ko, I have a problem to solve. I must first solve the problems of the country. Total kung makulong, ako raman rin. Ay, kulong nun ako, 71 years old na ako. Ang sabi ng revised penal code, pagdating mo ng 70, i-release ka na. 71 ako ma-presidente, mag-order ako ng patay. You cannot arrest me now, kaya may immunity ako. At I have this pardoning power na i-pardon kita pag
inutusan kita. Wala silang laban. Ngayon, paglabas ko, pwede, demanda ako. Buksan mo yung revised penal code. All persons upon reaching the age, mandatory, labas. 71 na ako. Pagkatapos ko, Presidente, 77, saan mo ako ilagay? O, wala naman. So, in all of the things that you do, upon orders of your commanders, in the performance of your duty, do it. Huwag kayong takot ng kaso. Meron yan, pero what I will see to it that nobody goes to prison just exactly for doing his duty. Kasi kung magkamali sila, pardon. The President can grant pardon, absolute or conditional. Ang Presidente hindi mo mademanda. O sige, larga tayo. Gira, sige. Patayin mo lahat yung mga putang inang yan. Sir, may kaso kami. Pardon. Ganon kakapal. Good for 1 battalion. Oh, fill in the blank. Pirmado ko na. Lagay mo pangalan mo. Pupunta mo doon sa ombudsman, sa fiscal. Tapos another order. Restored to his former position. But this time, after 30 days, promotion. Diretso from sergeant to general. Wala na yung history. Ano, kalokohan, but that is just to emphasize to you na biro na ganon ka ako magtindi magdepensa ng tao ko. Yung mag-utusan mo tapos iwanan mo. Karamihan sa Davao ng mga army na magtakbo-takbo pa na demanda. Tapos sa akin, ako ba magbigay ng abogado? Pero ako nung fiscal ako, 10 years ako, lahat ng ginawa ng sundalo o polis, tanongin mo si John Hintiles, connected sa performance of duty, bagsak talaga yung kaso na. Ngayong presidente ako, bagsak sila lalo. Tigas tayo. Sundalo ng Pilipinas. So, minsan, tigas ulo, tigas utin pag yun. Salamat. Thank you very much, sir, for your message. At this point, the troops of the 3rd Infantry Division will have a photo opportunity with the President. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mataahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, alamak mga krimen, rape, droga at mga
dapat nang mapigilan. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines.